Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Cherry Ann Castillo, isang medicine student ng La Consolacion University, Philippines. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang karaniwang sakit sa mga kababaihan at nangyayari din ito sa mga kalalakihan. Pero bago ang lahat, paalala lamang po sa mga manonood na kailangan ng striktong patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masisela na tema, lengguwahe, parte ng katawan ng tao na pag-uusapan na hindi angkop sa mga bata. Ang napili ko pong pag-usapan ngayong araw ay tungkol sa UTI. So marami sa atin ang nagpapadoktor na nakakaranas ng simptomas nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng UTI? Alam niyo po ba na kapag napag-uusapan ang UTI ay galing ito sa salitang urinary tract infection? Ano ang UTI? Ito ay isang impeksyon sa daluyan ng ihi or urinary tract infection. Ito ay isang sakit na maaring mangyari sa anumang bahagi ng sistema ng ihi. Kasama dito ang bato, ureters, pantog at urethra. At karamihan ng mga impeksyon ay nakakaapekto sa mas mababang bahagi ng sistema ng ihi, ang pantog at ang urethra. So, kapag sinasabing urinary tract infection, siguro importante na maintindihan muna natin kung ano yung urinary system. At sa salitang urinary system, syempre may kinalaman sa urine or ihi. So, yung ginagawa yung ihi sa kidney, dumadaan sa tubo na yung tinatawag natin na ureters, papunta sa pantog or yung urinary bladder, kung saan naman naiipon ang ihi. At kapag puno na ng ihi, ang pantog, nakakaramdam na tayo ng pag-ihi. So, meron niyang step by step, kidneys, ureters, urinary bladder, tapos yung urinary bladder may dalawang tubo yan para lumabas yung ihi. So, tawag dyan ay urethra. So, mahalagang pag-usapan to. Bakit? Kasi kapag sinabi natin na UTI, pwedeng mangyari yan sa apat na parte ng binanggit ko. Mula sa kidneys, dalawa yan, ureters, kapag ito ay sa kidney, may dalawang tubo na papuntang pantog, dalawa din yan. Tapos, papunta yan sa pantog, ang tawag natin doon urinary bladder, doon naiipon yung ihi. At kapag puno na yan, dahil ang pantog ay gawa sa muscles, kusa na yung pipiga para ilabas yung ihi. At dadaan naman yan sa maikling tubo na papunta sa tinatawag natin na urethra. So, sino ba ang madalas magkaroon ng UTI? So, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng UTI ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Bakit? Kasi maikli ang kanilang mga urethra. Ano na nga ulit yung urethra? Yan yung tubo na kung saan mismo labasan ng ihi, papunta dun sa pantog. So, sa babae, sa may puson, nandyan ang urinary bladder. Tapos yung maiksing tubo na yan, yung mismong labasan ng ihi, ang tawag dyan ay urethra. Maiksi yun. Sa lalaki kasi iba, mas mahaba ang tinatawag na urethra. So mula doon sa pantog ng lalaki ay may lawit yan. So dadaan pa doon sa lawit, tapos sa kalalabas. So ano naman ang kinalaman ng maikli at mahabang urethra? Yung impeksyon mas nahihirapan umakyat kung mahaba yung kanyang aakyatin. Ang tawag doon sa impeksyon na nandun sa labas tapos pumasok pa loob ay ang ascending kasi umaakyat siya. Ang tanong, paano nagkakaroon ng UTI? May kinalaman yan sa labas. So, ang ating ihi, sterile yan. Walang mga bakterya. At kung may mga bakterya, yun yung mga good bacteria. Pero, yun yung mga bakterya sa labas na pumasok mula dun sa butas nung kung saan lumalabas yung ihi. Sa mga kababaihan, kadalasan ang isa sa mga dahilan ay ang maling paghugas. Pero bago natin yan i-discuss, pag-usapan muna natin ang mga simptomas ng UTI. Ano naman ang maaring maramdaman ng isang may UTI? So nabanggit ko kanina na ang iba't ibang parte mula sa kidney, sa daanan ng ihi, dun sa ureters, dun sa pantog, or dun sa may mismong urethra or labasan ng ihi. So, kung iba-iba ang lokasyon niyan, iba-iba rin ang pwedeng maramdaman ng isang pasyente. Ang mga pangkaraniwang nararamdaman ay ang mga sumusunod. Una, urinary urgency with decreased urine output or urgency frequency syndrome. Ihing-ihi, talagang ihing-ihi. Pagdating sa CR, konti lang naman ang iniihi mo. Pero ihing-ihi ka, akala mo punong-puno ang iyong pantog.
Pangalawang simptomas ay yung burning feeling when urinating or even after urinating. Yung parang may mahapde na parang gumagasgas, na parang mainit na mararamdaman kapag umiihi or palabas na yung ihi. Pangatlong simptomas ay when you're urinating often and passing small amount of urine. So madalas kang umihi pero paunti-unti naman. Pang-apat, urine that looks cloudy. So pansinin mo ang ihi mo, parang maulap. So ang normal na ihi ay kulay straw. Kapag sinabing straw, kumuha ka ng isang bote. Tapos ilagay mo yung ihi mo. Tapos kumuha ka ng isang dyaryo. Dapat nababasa mo yung letra kapag nilagay mo ito sa likod ng bote. Pero kapag hindi mo na mabasa yung letra sa likod, so ibig sabihin yan, cloudy na. At yan ay maaaring indikasyon ng isang infection. Next ay yung urine that appears red, bright pink, or cola-colored, which is a sign of blood in the urine or what we call a hematuria. So, yung iba naman, kapag umiihi, mapula. So, parang pinaghugasan ng isda o kaya parang may bahid ng dugo. Yun yung tinatawag na hematuria. So, isa pang simptomas ay pelvic pain o kaya lower back pain or tinatawag na flank pain in women, especially dun sa center of the pelvis and around the area of the pubic bone. It is radiating at the back. So, yung iba naman talaga at dadaing ng masakit ang puson at ang balakang. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin kung paano malalaman base sa nararamdaman ninyo kung anong parte ng iyong urinary tract system ang meron infection. So, bilang pasyente, kailangang maintindihan natin, ano ba itong nararamdaman ko or saan parte ba ito? Kapag ang problema or infeksyon ay nanggagaling sa bato or kidneys, kadalasan mataas ang lagnat. Maaari ding makaranas ng shaking or chills na may kasamang pagduduwal or pagsusuka. Pagkatapos masakit ang balakang, kaya sinasabi ng pasyente, binabalakang ako. Minsan sa pag-ihi, wala ka talagang mararamdaman. Maaring mainit or minsan masakit, pero kadalasan sumasakit ang likod or tinatawag na flank pain. At kung ang problema naman ay nasa daanan ng iyong ihi mismo, yung tinatawag na ureters, ang nararamdaman mo ay sa harap, parang sa taas ng puson, na parang may masakit na makirot sa may belly area. Kung ang problema naman o ang infeksyon ay nandun sa may urinary bladder, ang sumasakit ay ang iyong puson. Para kang may menstruation or dysmenorrhea. Tapos, lagi kang naiihi pero masakit ang iyong pag-ihi. Tapos, kung ang problema naman ay mismong nasa tubo or labasan ng ihi or tinatawag na urethra, ang mararamdaman nyo ay mainit, mahapde, makirot, putol-putol ang ihi at paunti-unti. Ngayon, nagpa-check up ka sa doktor at sasabihin mo, Dok, pag-ihi ko po masakit. Tapos tatanungin ka ngayon ng doktor, masakit ba ang iyong likod? At kung hindi, pero sa pag-ihi lang, ang ibig sabihin nun, ang infection mo ay nandun sa tinatawag na urethra. Urethritis ang tawag sa infection na yon. At kung sa urinary bladder naman, ang iyong infection, ang tawag doon ay cystitis. At kung ang pamamaga naman ay nasa may bandang prostata or tinatawag na prostatitis sa mga kalalakihan. So, kapag ang problema naman mismo ay nandun sa bato, mismo dun sa kidney, pyelonephritis naman ang tawag doon. So, ibig sabihin kasi ng salitang may itis ay infection. May pamamaga, may pagkirot, may pamumula kasi ang ibig sabihin nun, meron kang inflammation. So, ano-ano naman ang mga kadahilanan kung bakit nagkaka-UTI ang isang tao, babae man yan or lalaki? Una, improper or incorrect washing of the genital area. Sa babae, ang pinaka-common na dahilan ay yung hindi marunong or mali ang paghugas. Ibig sabihin po nun ay dumumi po kayo pero instead na ang paghugas ay palayo sa puwerta, ang ginawa ay paharap sa puwerta.
Yung dumi, marami pong bakterya yan. At ang number 1 na bakterya dyan ay yung tinatawag na E. coli or Escherichia coli. At kapag ito ay napunta sa iyong puwerta, madali po itong umakyat at madaling magkaroon ng infection, lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan. Pangalawa, pwede din ang pagkakaroon ng infeksyon dahil sa sexual intercourse, yung tinatawag na cystitis or honeymoon cystitis na tinatawag. Pero nangyayari din ito sa mga hindi madalas makipagtalik, kung anuman ang dahilan ay maaaring magkaroon ng injury or may naka-introduce na bakterya na maaaring nag-cause ng infection na tinatawag natin na urinary bladder infection. So, ang labis din na paghuhugas sa bahagi ng katawan sa paligid ng puwerta gamit ang matindi or mabangong sabon at paggamit ng mga paraan tulad ng douching ay maaaring makaapekto sa natural na balanse ng ating flora sa loob ng puwerta. Ito ay nagdudulot din ng growth ng mga bacterias na maaaring maging sanhi ng UTI at risk ng pangangati at mga fungal infections tulad ng candidiasis. Next naman ay mga diagnosis. Una is urinalysis. So, papa-examine lang po kayo ng ihi. At kapag in-examine po ang iyong ihi sa laboratorio, titingnan po doon kung may red blood cells, white blood cells, or pus cells. Kasi, chine-check din doon yung proteins. Kasi, isang indikasyon ng presence ng protein sa ihi ay infection o kaya kung meron kayong kidney dysfunction. At chine-check din doon yung acidity ng ihi nyo. At ang normal range ay nasa 4.5 to 7.8 ang pH. At ang vagina ay dapat acidic dahil protection po yan. At yung urine naman kasi ay talagang slightly acidic. Kasi ang acidity ng ihi ay nagsisilbing protection yan para hindi pagbahayan ng bakterya. At ang susunod na diagnosis ay yung midstream clean catch urine culture and sensitivity. Ito ay isang paraan ng pagsusuri ng ihi para malaman kung anong uri ng bakterya ang nandun at para alamin kung aling antibiotic ang pinaka-epektibo sa paggamot ng iyong UTI. At ang tamang pagkolekta ay midstream clean cuts. Ibig sabihin po yun ay yung unang ihi sa umaga, yung kalagitnaan na labas ng ihi mo. Yun ang kokolektahin mo sa isang malinis na container at dalhin yun sa laboratorio sa loob ng 1 oras. At kapag dinala mo yan ng ilang mga oras na, mali po yun kasi magbibigay po yun ng maling resulta. Ang susunod na diagnosis ay yung mga imagings. Kung minsan ang yung doktor mag-a-advise po yan ng ultrasound, CT scan, or MRI. Ito kasi yung mga procedure na ginagawa para malaman yung structures ng kidney. Kung kumusta ba ang daanan ng ihi sa ureters o kaya sa urinary bladder. Tinitingnan yung mga structures doon kung may nakaharang. Common po kasi yan sa mga may bato na may humaharang sa daanan ng ihi na pwedeng pagmulan ng infections. Sa ultrasound naman, may tinatawag na KUB. K for kidney, ureter, at saka bladder. Minsan mag-a-advise yung doktor yung gagamit ng contrast media para ma-visualize yung structure kung may deformity ba yan or may makipot na daanan. So, nangyayari po kasi yan minsan sa ibang sitwasyon. So, kailangan dyan surgical o kaya operation na. Yung iba naman maaring mag-advise ng cystoscopy. So, yun yung daanan ng ihi. May papasok yun na parang isang maliit na ballpen. Tapos, sa dulo nun may lente. Minsan nakikita doon yung mga problema sa daanan ng ihi hanggang umabot sa pantog. Lalo na sa mga kalalakihan. Kung meron kayong prostate enlargement, maaring ang pamamaga ng iyong prostata ang dahilan kung bakit hindi kayo makaihi ng maayos. So ngayon, if di kayo makaihi ng maayos at ang iyong pantog ay punong-puno ng ihi, ang tawag doon ay meron kayong residual urine. Ito kasi yung ihi ka ng ihi pero hindi mo naman mailalabas lahat, kaya may mga natitirang ihi. So itong natitirang ihi na ito ay maaring pagbahayan kasi or multiplyan ng mga bakterya na mag-cause ng infection. Ngayon, ano naman yung mga risk factors? Ano yung mga pwedeng magbigay sa'yo ng mga ganitong problema?
Una, sa mga kababaihan, yung female anatomy. Yung urethra kasi ay maikli lamang, kaya less yung distance ng bacteria para mag-travel dun para ma-reach niya yung bladder at ito ay magkakause ng infections. Next is yung mga babaeng nagmenopause. Kapag ang babae ay nagmenopause, mas prone kasi sila na magkaroon ng UTI. Dahil ang estrogen na nagbibigay din ng protection laban sa infection ay bumababa na ito. Pangatlo ay yung sexual activity. Natural kasi na mas sexually aggressive, mas may chance na magkaroon ng UTI, lalo na kung nahawaan tayo ng mga sexually transmitted diseases like syphilis, gonorrhea, herpes, at iba pa. So, susunod yung mga gumagamit ng birth control. So, mga kababaihan na gumagamit ng birth control, either pills man yan or yung mga gumagamit ng spermicidal, yung mga gumagamit ng diaphragm, ito yung mga kinakabit na kung saan, kung meron kayong ganyan, dapat regular nyong pinapacheck up sa inyong OB-gynecologist, lalo na kung may mga IUD para masubaybayan at kung nag-uumpisa na po ang infection para malinis at maayos at mapalitan agad ang device na nilagay sa inyo. Ito yung catheter use. Yung mga senior citizen natin na hirap umihi o kaya hindi makaihi, nilalagyan ito ng catheter. So once nilagyan ng catheter, may danger na or mapanganib na magkaroon sila ng UTI. So dapat maaring every 2 weeks kailangan pinapacheck, pinapalitan yung catheter, or yung pinakamatagal dito is 2 weeks. Mas mainam kung 7 days para hindi mag-multiply ang bacteria. Ngayon, ano naman yung mga nakakatakot kung ikaw ay may UTI? Ano yung mga delikado kung ikaw ay madalas na magkaroon ng UTI? Yung tipong sa isang taon, mahigit na 4 na beses kang magkaroon ng UTI. Or kung sa 6 na buwan naman, higit na 2 beses nagkaroon ng UTI sa loob ng 2 buwan. Ano po yung mga delikado? Pwede ring high risk sa babaeng buntis na nagkakaroon ng UTI. High risk kasi pwede maapektuhan ang bata sa kanyang sinapupunan. Kasi paglabas nito, nagkakaroon siya ng congenital low birth weight. Ibig sabihin, pinanganak yung bata na maliit at less than 3 pounds ang kanyang timbang. Isa pa sa mga komplikasyon ay yung tinatawag na urethral narrowing. Dahil sa paulit-ulit na infeksyon, yung daanan ng ihi ay kumikipot. So, sa ganito, kinakailangan ng operasyon. Sepsis, ito ay isa sa mga pinakamatinding pwedeng mangyari sa isang pasyente na nagkaroon ng UTI. Ito ay nakakamatay at posibleng mangyari ito. Bakit? Dahil nagkakaroon ng infeksyon sa dugo. Ang tawag dito ay septicemia. So ito ay infeksyon na hindi lamang sa dugo kundi sa buong katawan hanggang sa spinal cord, hanggang ito ay magdulot na ng kamatayan. Sa mga treatment naman, ito naman yung mga recommended medications sa ating bansa. Pero hindi ito makakabili na walang prescription ang doktor dahil ito ay mga antibiotics. At ang mga antibiotics na ginagamit sa UTI ay kasama ang sulfonamides na may trimethoprim tulad ng Bactrim. Pangalawa ay ang phenazopyridine tulad ng Orlistat para sa paggamot ng sakit at mainit at makirot na pag-ihi dulot ng UTI. At ang iba naman ay mga non-prescription na gamot para sa sakit. Kasama dito ang acetaminophen tulad ng Tylenol or yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen, halimbawa Advil, at ang naproxen, halimbawa yung Aleve. Para naman sa prevention, mainam na uminom ng sapat na fluids, lalo na ang tubig, dahil ang pag-inom ng tubig ay nakakatulong para ma-dilute ang urine. At ito rin ay nagre-resulta ng mas madalas na pag-ihi na nagbibigay ng daan upang ma-flush out yung mga bacteria mula sa daanan ng ihi bago pa magsimula ang infection. So maaari ding uminom ng buko juice dahil ang buko juice ay meron itong diuretic effect at yan ay pinakamainam para na rin magbigay sa atin ng malakas na kalusugan. Pwede ring uminom ng cranberry juice, pero ito lamang ay isang alternative or fluid supplements na pwedeng inumin at hindi ito pwedeng pamalit sa antibiotics kasi pag mataas ang iyong pus cells or WBC sa urine
ay kailangan mo talaga ng matinding antibiotics. Ang pangalawang prevention ay ang tamang pagpunas or dapat may proper hygiene mula sa harap papunta sa likod para hindi mag-spread ang bakterya mula sa anus papuntang vagina at pwedeng makapasok ito sa iyong urethra. Hanggat maaari, huwag gumamit ng sabon kasi nakaka-wash out yun ng acidity ng vagina at maaring ma-irritate ang urethra sa paggagamit natin ng mga feminine products na very strong ang kanyang chemical components. Ayon sa mga research studies, pwede rin tayong gumamit ng alternative wash para sa ganon, we can fight off the bacteria at saka mga toxins. Makakatulong din ito para mawala yung mga masangsang na amoy at ma-restore ang ating vaginal pH. Meron lang dilution ito. Isang tabong maligamgam na tubig tapos haluan ng isang kutsarang apple cider vinegar or kaya ang sugarcane vinegar. At sa panghuli, ang mga diaphragm, condom na may spermicidal ay maaring magdulot ito ng pagbago ng bakterya. Mahalaga ang pagbabago o pagsusuri para sa potensyal na pinagmulan ng infeksyon. Maaari itong isama sa pagpapatingin sa iba pang mga opsyon para sa birth control at huwag kalimutang kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang gabay. Ang maayos na pangangalaga ng kalusugan ng reproductive system ay mahalaga upang maiwasan ang anumang komplikasyon at problema sa kalusugan. At dito na po nagtatapos ang aking presentation. Paalala lamang po sa lahat na kapag kayo po ay may karamdaman, mainam po na kayo ay magpakonsulta sa doktor para kayo'y magabayan at mabigyan ng tamang gamot para sa inyong kalusugan. At maraming salamat po sa pakikinig sa aking presentation naway meron po kayong natutunan about sa urinary tract infection. Maraming salamat po. God bless.